yung strength kasi talaga ng Davao City, yung implementation talaga namin. Pag sinabi namin no smoking, wala ka talagang makikita dyan na manigarilyo. Or kung meron man, yung mismong mga tao sa paligid na magtataka, kasi matagal na namin naging practice na wala eh. So pag manigarilyo ka dito, you will feel alienated talaga. Kasi wala ka, makikikaw lang. So may mga designated kami ng mga smoking areas. Isa pa dyan, speed limit. Well, dahil sa increasing economic activity dito sa Davao City ngayon, kasi lahat nagsa-centralize eh. Yung job opportunities, pati yung business opportunities, medyo awa ng Diyos, malakas naman. So, tingin ko, since mga nasa legislation kayo, legislatura kayo, I suppose, kung maggawa naman lang kayo ng batas or anything or ordinance, that is to support something that is already existing na pwede natin i-implement or focus talaga tayo on implementation. Kasi nandyan na yan eh. Nandyan naman yung batas. Nandyan na. So yun lang. Okay lang ba sinabi ko? Hindi. Raman na. And now, ladies and gentlemen, before we hear the official message of our... Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon kay Honorable Ram Revilla Bautista, National President of PBMLP, Province of Cavite. Magandang hapon kay Honorable Ananias Canlas Jr., National Chairman of PBMLP, Pampanga. Magandang hapon din kay Honorable Dave Victor Carmona, National Executive Vice President of PBMLP Agusan del Norte. Magandang hapon kay Honorable Edgar Andanar, Vice President for Mindanao, PBMLP Surigao del Norte. Sa mga Vice Governors and Sanggunian Secretaries, National Officers, and Regional Chairpersons. Speakers from UP and CPEG. Good afternoon. Kumusta kayo? Okay. Welcome to Davao City. Masayang-masaya kami na nandito kayo and for choosing Davao to be your venue for this activity. So, okay lang ba kung mag-ambag ako ng mga thoughts ko para sa activity niyo? Okay lang? Yes! Huwag kayong magalit, ha? Naging vice mayor man din ako. 2019 ako pumasok sa politika. So, naging legislatura din. Yung time na naging vice mayor ako, ni-require kami ni Mayor Inday at that time na to come up with 24 landmark ordinances. So, yung ginawa ng City Council at that time, gumawa kami ng marami na kailangan landmark siya. So meaning, kung hindi una or very unique talaga yung batas or ordinance na gagawin or re-implement namin dito sa Davao. Okay naman yun. Okay naman yung gano'n. Pero it is public knowledge din naman talaga na marami na tayong batas. Marami ng mga batas kaya na hindi lang fully implemented or hindi mahigpit yung implementation ng mga batas. So ngayon, since naging mayor ako, nagkaroon ng marami na kaming public marami yung landmark ordinances. Pero yung isa doon, yung strength kasi talaga ng Davao City, yung implementation talaga namin. Pag sinabi namin no smoking, wala ka talagang makikita dyan na manigarilyo. Or kung meron man, yung mismong mga tao sa paligid na
magtataka kasi matagal na namin naging practice na wala eh. So pag manigarilyo ka dito, you will feel alienated talaga kasi wala ka, ikaw lang. So may mga designated kami ng mga smoking areas. Isa pa dyan, speed limit. Although, dahil sa increasing economic activity dito sa Davao City ngayon, kasi lahat nagsicentralize eh. Yung job opportunities, pati yung business opportunities, medyo awa ng Diyos, malakas naman dito. So after the pandemic, nag-reopen yung tayo lahat, yung Pilipinas, pasok ng pasok pa rin yung tao. So ano pa bang mga landmark? Fireworks, yung ano. So yung point, what I want to point out is, okay lang kung maganda yung batas na naiisip natin, pero yung applicability and realistic ba siya doon sa lugar nyo? Kasi dapat you take into consideration talaga, bago ka gagawa ng batas, i-make sure na ma-implement nyo talaga. Kasi marami naman talagang batas. Marami man talaga. So, bigyan ko kayo ng example lang, yung Juvenile Justice Act, yan. For example, maganda naman talaga siya. Yung para sa mga minor de edad, dapat may correctional facility. Iba yung treatment ng mga minors doon sa mga of age na ng mga ng mga may felony, no? So, yung mahirap lang doon, maganda yung framework niya. Kasi bata yun eh, kailangan iba talaga ang treatment. Kaya lang, galing siya, usually siya, nasa mga countries or states na they have evolved far enough para ma-accommodate nila yung ganitong klaseng batas. Pero pag nilagay ka sa third world country, which is, it's a bad term, pero developing country, katulad ng Pilipinas, medyo unrealistic siya. Kasi overpopulated ka, marami ka pang kailangang mga prerequisites na kailangan mo ma-fulfill in order for you and for the people to embrace and such kind of law as this one. Ito ang Juvenile Justice Act. Pero walang problema, maganda yan. Ang problema lang, ready ba yung tao? Ready ba yung infrastructure, no? Ready ba yung lahat? So, ayun lang naman. Yung particularly that example will say it all. Kasi ngayon, tingnan natin, may makapal ka na population, mahirap talaga i-manage. Tapos, Asians kasi tayo. Yung mga ganong klaseng mga ideas na you convert into a law, ano yan eh, Western thought. Kasi yun na nga, yung sinabi ko earlier, nandun na sila. Kompleto, mayaman na yung bansa nila, well-managed na, meron na silang infrastructure and all. So, tingin ko, since mga nasa legislation kayo, legislatura kayo, I suppose, kung maggawa naman lang kayo ng batas or anything or ordinance, that is to support something that is already existing na pwede natin i-implement or focus talaga tayo on implementation. Kasi nandyan na yan eh. Nandyan naman yung batas. Nandyan na. So yun lang. Okay lang ba sinabi ko? Hindi. Naman na. Ang importante dyan, kausap niyo yung governor nyo or yung may constant, maganda yung communication niya sa governor and your mayors. Hindi, governors pala. Governors nyo. Kasi kami yung nasa mag-implement yan. Pag okay, pag sinabi ng governor o ng mayor
na okay yan, kaya. Pag kaya, walang problema. So, dire-diretso. Yun lang talaga ang basic dyan. Dito sa Davao, matagal kami kasi na pagkatapos ng gulo sa politika nung before, sa tatay ko, up until now, nag-enjoy kami ng halos isang party lang kami at saka wala kami opposition. So, lahat sumusunod, pero hindi naman laging ganun kasi, ewan ko, baka ngayong eleksyon, meron na yun. But anyway, salamat masyado sa, again, pagpili nyo sa Davao, maging venue nyo. Balik lang kayo anytime, lahat kayo welcome dito. Halo-halo naman mga tao dito sa Davao. Bisaya, predominantly Bisaya, pero mga totoo dito, Bagubo, yung mga ethnic tribes namin. Bagubo talaga yung mga totoong taga-Davao, nag-migrate mga Bisaya. And marami din Ilocano, Ilonggo, Bukulanon. So anytime, hanapin nyo lang ako kung wala kayong kasama sa inuman. Magandang hapon at maraming salamat sa inyo. Thank you very much. We have heard our dear Mayor of Davao City, Honorable Sebastian Duterte. And now, we'd like to request our national officers to join our dear Mayor for a photo opportunity.